Kabanata 261, alas 11 ng araw na iyon. Sa pintuan ng Mayberry University, 3 batang babae ang nakatayo sa labas ng gate ng universidad. At paminsan-minsan ay pinagmamasdan ang paligid. Nagsisimula na silang maging medyo naiinip. Fanny, anong nangyayari? Hindi ba siya pumayag na makipagkita sa iyo sa gate ng paaralan? Bakit wala pa si Benjamin dito? Panipi, oo, Fanny. Nauna kong naisip na magpapadala si Benjamin ng kotse upang kunin kami, ngunit hinihintay niya kami ng napakatagal. Panipi, walang pasensya na tinanong ng 2 batang babae ang batang babae na nagngangalang Fanny. Ang lahat ng 3 mga batang babae ay labis na maganda, lalo na ito para sa batang babae na nagngangalang Fanny na nakatayo sa gitna. Lalo siyang pinino at may napakatikas na aura na pumapalibot sa kanya. Okay, Yolanda, nagsimula na si Benjamin ng sarili niyang negosyo. At baka abala siya sapagkat binuksan niya ang kanyang sariling mga tindahan. Tinawagan ko na siya ngayon lang at sinabi niyang nakikipag-usap na siya sa ilang mga bagay na nasa kamay. Pagkatapos ng lahat, buong araw siyang gugugol sa amin ngayon. Panipi, sagot ni Fanny habang nakangiti. Ang kanilang paaralan ay nasa Harbor City, at narinig na nila ang tungkol sa kasaganaan ng Mayberry City sa pinakamahabang oras. Sa makatuwid, nais nilang pumunta at tingnan ang lugar na ito. Ang batang babae na nagngangalang Yolanda ay ang kasama ni Fanny. Narinig nila na ang kasintahan ni Fanny, si Benjamin, ay mahusay. Nagumana sa Mayberry City. Dahil darating si Fanny upang makita si Benjamin ngayon, syempre pareho din sila na dapat sundin din siya. Sa isang banda, nais nilang lumapit at tangkilikin ang ilang mga benepisyo dahil kay Fanny. Sa kabilang banda, nais nilang puntahan at tingnan kung ang nobyo ni Fanny na si Benjamin ay nagmamayabang lamang. Kung siya talaga ay ganoon kagaling at treto ng maayos kay Fanny. Tunay na may inggit sila sa kanya. Hello, kayong 3 mga kagandahan. May hinihintay ka ba? Sa oras na ito, isang itim na pusot ang biglang huminto sa harap ng trio. Ang bintana ng kotse ay pinagsama, na inilantad ang 2 batang lalaki sa kotse. Si Fanny at ang kanyang mga kaibigan ay simpleng ibinabaang kanilang ulo ng hindi sinabi. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang unang pagkakataon na nakakilala sila ng mga lalaki na nais na matamaan sila ng ganito. Nakita ng 2 lalaki na talagang maganda ang mga batang babae, at hindi na nila balak umalis. Tila na para kayong mga batang babae ay hindi mag-aaral sa Mayberry University. Narito ka ba upang maghanap para sa isang tao? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ito? Marahil maaari kitang tulungan ngayon, ang sabi ng 2 lalaki habang diretso na silang lumabas ng sasakyan. Sumagot kaagad si Yolanda, paumanhin, ngunit darating si Benjamin upang kunin tayo sa lalong madaling panahon. Benjamin. Di asterisk man ito, hindi ko pa siya naririnig. Nagpalitan ng tingin ang 2 lalaki. Maaari lamang nilang ipalagay na si Benjamin ay hindi gaanong kilala sa pamantasan. Kung siya ay bahagyang sumikat, tatalikod na lang ang 2 lalaki at umalis na agad. Pagkatapos ng lahat, pinakamahusay na kung magkaroon sila ng isang mas kaunting kaaway. Gayunpaman, dahil ito ay isang napaka hindi pamilyar na pangalan. Ang 2 lalaki ay hindi natakot. Si Fanny at Yolanda ay totoong napakaganda. Sa pinakamaliit, hihilingin ng 2 lalaki ang kanilang impormasyon sa WeChat. Naku, wala naman kaming alam na Benjamin. Gayunpaman, napakainit ng panahon ngayon. Ang iyong magandang balat ay makakakuha ng kulay ng balat kung magpapatuloy kang naghihintay dito. Mayroong isang magandang kafe na hindi masyadong malayo mula rito. Bakit hindi kami pumunta at kumuha ng kape habang naghihintay ka? Pumasok ka sa kotse. Upang maging matapat, si Yolanda ay talagang may isang pagnanasa na sumakay sa kotse sa oras na ito. Kung sabagay, ang 2 lalaki ay mukhang napakamayaman. Gayunpaman, nang maisip niya ito, naramdaman niyang mas mayaman si Benjamin kaysa sa kanila. Bukod dito, pumunta siya rito kasama si Fanny. Nang makita niyang umiling si Fanny, umiling din si Yolanda bilang sagot. Bakit ba napakahinhin mo? Pumasok ka sa kotse. Maaari lang
Tayong maging magkaibigan. Isang matapang na lalaki ang nagtangkang hawakan ang kamay ni Fanny habang nagsasalita ito. Tinulak ni Fanny ang kamay niya. Ano sa tingin mo ang ginagawa? Dapat may sakit ka. Galit na sigaw niya. Ang dalawang lalaki ay hindi mapigil ang makaramdam ng kaunting hiya dahil mayroong isang karamihan ng tao sa paligid. Nahit na, nila ang hindi mabilang na mga batang babae dati, ngunit kailan pa. Sila napahiya at tinanggihan ng isang batang babae sa publiko. Sa oras na ito, ang mga batang lalaki ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa bago nilang inisyan at sinabi, kagandahan, hindi mo talaga kami binibigyan ng mukha, hindi ba hindi mo dapat hampasin ang isang tao na may mabuting hangarin at nais lamang makipagkaibigan sa iyo? Tama, panipi. Habang nagsasalita siya, sinusubukan pa rin niyang gumalaw at maging sariwa sa kanila. Ano ang F***? Gayunpaman, hindi man niya siya mahawakan. Matapos ang isang malakas na putok, biglang sinipa ang bata sa lupa. Si Benjamin, Harper, at Gerald ay sumugod na dito sa oras na ito. Nang makaalis na silang tatlo sa gate ng paaralan, napansin na nila ang dalawang batang lalaki na nagsisikap na hawakan at maging sariwa kasama si Fanny at ang kanyang mga kaibigan, at sila ay sumugod sa galit. Sinumpa ni Harper, ***, ikaw talaga ang naglakas loob na hawakan ang babae ni Benjamin. Naghahanap ka ba ng iyong sariling kamatayan? Panipi. Pagkatapos nito, binugbog din nina Harper at Gerald ang ibang lalaki. **man ito. Talagang nagsawa na kayong mabuhay ng tatlo. Ikaw, talaga ang naglakas loob na hit ako. Ang batang lalaki na nanguna ay sumigaw habang inilagay ang kanyang kamay sa baywang. Sumasabog na siya sa malamig na pawis mula sa sakit. Kabanata 262. Tamaan ka. Sino ang nagtanong sa iyo na asarin mo ang kasintahan ko? Bubugbugin kita hanggang sa mamatay. Talagang nagalit si Benjamin. Malinaw na taos pusong nagmamalasakit siya kay Fanny. Sinuntok niya ang lalaki habang nagpatuloy sa paghampas sa kanya. Muli, kinagat din nina Gerald at Harper ang bala at patuloy na binugbog ang dalawa. Boys, mas mabuti na isaisip ninyo ito sa hinaharap. Mas mabuti kang maging mas mapagbantay at magagawan at tumakbo. Hanggang sa makakakita ka kapag nakita mo ang babae ni G. Langdon sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Malamig na sigaw ni Gerald. Ginoo, Langdon. Kaya, malinaw na maririnig kita, at tiyak na maaalala kita. Alam ng dalawang lalaki na hindi nila ito kayang awayin. Sa gayon, aaminin lamang nila ang pagkatalo bago dumulas. Una sa lahat, kahit na hindi pa nila naririnig ang pangalan ni Benjamin, mayroon siyang dalawang matapat na kapatid na nakikipaglaban para sa kanya. Sa makatuwid, kailangan niyang maging pambihira. Kailangan nilang magtanong sa paligid at magtanong tungkol sa taong ito bago sila makapaghiganti, di ba? Sa katunayan, tinalakay na nina Gerald at Harper ang bagay na ito sa kanilang sarili. Ang solusyon ni Gerald upang matulungan si Benjamin na magawa ito ngayon ay para lamang sa kanilang dalawa na magpanggap na nakababatang kapatid ni Benjamin sa maghapon. Nangangatuwiran na hindi dapat tulungan nina Gerald at Harper si Benjamin dahil kinuha lamang niya ang kanyang batang babae dahil sa kanyang pagmamayabang. Gayunpaman, hindi nila maiwasang makaramdam ng pakiramdam dahil sa damdamin ni Benjamin kay Fanny. Bukod dito, ang tatlo sa kanila ay mayroon ng napakalakas na pagkakaibigan at kapatiran sa nagdaang 3 o 4 na taon. Sa makatuwid, hindi nila makatiis at panuurin lamang si Benjamin na nalunod sa isang malungkot at mimangga na estado. Kaya, pareho silang higit na handang tumulong sa kanya. Nais nilang tulungan si Benjamin na malusutan muna ito. Hindi inaasahan, nasagasaan nila ang kasintahan ni Benjamin na binubuli. Ito ay medyo mabuti. **man it. Fanny, ang boyfriend mo talaga napaka-cool. Bumulwak si Yolanda habang tuwang-tuwa siyang nakatingin kay Benjamin. Paimpol niyang sinaktan ang mga ito nang sinabi niyang gusto niya. At ang dalawang iba pang batang lalaki ay hindi man lang naglakas loob na lumaban man lang. Siya ay tunay na magiting. Sobrang swag. Bahagya namang pinagalitan ni Fanny si Benjamin. Benjamin, ang dapat mo lang gawin ay takutin lang siya.
Bakit mo siya hinampas? Hindi mo ba babayaran ang kabilang partido kung sila ay nasugatan? Panipi, ayos lang. Isang maliit na bagay lang iyan. Sambit ni Benjamin, habang tinatapik ng mahina ang dibdib. Nga pala, Gerald, nakapag-book ka na ba ng lugar para sa tanghalian? Masunuri nang umiti si Gerald kay Benjamin habang sinabi niya, huwag kang mag-alala, G. Langdon, nagawa ko na ang lahat ng kinakailangang kaayusan. Nag-book ako sa Homeland Kitchen. Dapat ba tayo pumunta doon? Panipi, kusa itong inayos ni Gerald para kay Benjamin. Dahil nais niyang mag-iwan ng magandang impresyon, bibilhin niya sila ng pagkain sa Mayberry Commercial Street. Ang Wayfair Mountain Entertainment ay medyo masyadong kahanga-hanga at tila na parang nagpapakita si Benjamin. Gayunpaman, parang ang Homeland Kitchen ay ang perpektong lugar. Gulat na gulat ang ulo ni Benjamin habang nakatingin kay Gerald. Sinusubukan niyang bigyan siya ng isang pahiwatig na ang Homeland Kitchen ay napakamahal. Paano niya kakayanin? Pasimpleng binigyan siya ni Gerald ng isang tingin na sinabing, makatiyak. Pagkatapos nito, lahat sila ay sumaludo sa isang taxi bago sila sabay na tumungo sa Homeland Kitchen. Wow, ito ba ang Mayberry Commercial Street? Ang Homeland Kitchen ay dapat na may napakataas na pamantayan. Narinig ko ang ilan sa aking mga kaibigan sa Mayberry City na nagsasabi nito. Panipi, tumingin si Yolanda sa paligid ng lugar sa kaba habang papunta. Doon, nilabas din niya ang kanyang cellphone upang kumuha ng litrato paminsan-minsan. Ginoo, Langdon, bibili ka ng kotse pagkatapos mong magtapos di. Ba, nangangahulugan ba iyon na hindi na tayo kailangang sumakay ng taxi nang pumarito ako kasama si Fanny upang maglaro muli? Panipi, may pag-asang tanong ni Yolanda. Siyempre, sagot ni Benjamin habang pinupunasan ang pawis sa noo. Hawak ni Fanny ang kamay ni Benjamin sa oras na ito, at nakakaramdam siya ng kaunting kagalakan nang marinig niya iyon. Hindi siya ang uri ng batang babae na nagbigay ng maraming kahalagahan sa pera. Gayunpaman, nakaramdam din siya ng sobrang pagmamalaki sapagkat mahusay ang ginagawa ng kanyang kasintahan. Hoy, nandito na kami. Makakalabas na tayo ng sasakyan ngayon. Panipi, si Gerald at Harper ay nakaupo sa taxi sa harap. Pagkalabas, nagmamadaling lumapit si Gerald upang buksan ang pinto para kay Benjamin. Halika, halika at magsaya tayo sa pagkain ng sama-sama, sabi ni Benjamin habang nakangiti. Pagkatapos nito, ang lahat ay pumasok sa lobby habang naghahanda. Silang magtungo sa silid na naibok na para sa kanila ni Gerald. ***, Benjamin, Harper, at ang may apelyido Crawford. Bakit ka nandito? Sa oras na ito, mayroon ding isang pangkat ng mga kalalakihan at kababaihan sa lobby na naghahanda upang magtungo sa kanilang silid. Sa sandaling ang isa sa mga batang babae na nakasuot ng kaakit-akit ay lumingon, hindi niya maiwasang mapasigaw sa sobrang pagtataka. Malinaw na ito ay hindi inaasahan. Jack Ellen, napatulala din si Gerald. Hindi niya inaasahan na makilala ang loko na batang babae dito. Sa oras na ito, ang mga tao sa magkabilang panig ay pawang nakatingin sa isa't isa na kinikilig. Kabanata 263. Kamusta? Kinakausap ko kayong tatlo. Bakit kayong tatlo pumunta dito ngayon? Pumunta ka ba dito para kumain? Wow! Nagdala ka pa ng tatlong batang babae dito ngayon sa iyo. Panipi, talagang malaki ang pinagbago ni Jack Ellen kumpara sa kung paano siya dati. Maliban sa pagbibihis ng mga branded na damit ngayon, ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan ay tumaas din ng malaki. Matapos makilala siya ni Silas bilang kanyang Diyos. Ayon kay Hailey, ang nag-iisa lamang sa pag-aalala ni Jack Ellen ngayon ay si Alice. Bumaba ang tingin niya sa iba pa. Pakiramdam niya ay nabuhay siya sa isang ganap na naiibang mundo kumpara sa iba. Sa madaling salita, siya ay sobrang mayabang at walang respeto sa sinumang iba paman. Paano ito hindi ganito? Mayroon siyang mabuting kapatid na bumili ng kanyang mga damit at supot. Narinig ni Benjamin ang tanong ni Jack Ellen, at kinakabahan lamang niya ang sulok ng kanyang shirt. Siya ay malapit na makipag-ugnay kay Jack Ellen sa nakaraan, at alam na alam niya ang tungkol sa kanyang pinagmulan.
Di asterisk man ito. Ito ay masyadong nakakahiya. Dito lang kami para mag-enjoy sa pagkain. Hindi na kami mag-uusap. Paakyat muna tayo. Panipi. Ayaw nang panatilihin ni Gerald ang pag-uusap. Lalo na ito ay dahil nakita niya na ang taong kasama ni Jack Ellen upang kumain ngayon ay walang iba kundi ang isa sa mga kakulangan ni Silas. Ito si Jaden, ang isa na naipit sa kanya sa lupa gamit ang kanyang kotse ng una. Silang makapunta sa unibersidad. Ayon sa kanyang napansin, si Jaden ay isa sa mga kakulangan ni Silas na napaka-provocative. Nasasabi niya na parang may malapit na relasyon si Jack Ellen sa kanya. Hindi kaya't pareho silang magkasintahan. Halatang hindi natatakot si Gerald kay Jaden. Gayunpaman, dahil ang pangunahing tauhan ngayon ay si Benjamin at hindi siya mismo. Ayaw niyang magdulot ng anumang kaguluhan sa kanyang kapatid. Gayunpaman, simpleng nakatitig si Jack Ellen kay Gerald na naiinis. Haha, ang may apelidong Crawford, huminto ka dyan. Panipi, hindi na niya tinawag ang pangalan ni Gerald. Ito ay dahil naramdaman niyang hindi naman talaga ito nararapat kay Gerald. Hindi ka ba talaga magaling, Gerald? Hindi ka ba? Napakahusay. Ang mga hindi pa nakakakilala ng mas mahusay ay mag-aakalang. Ikaw talaga si G. Crawford. Ikaw ay bilang kahangahangang bilang. Maaari mong maging. Ako, si Jack Ellen, nagustuhan ka dati. Iniisip ko pa nga na matulog na. Kita, ngunit ano ang tungkol sa iyo, na may apelyido Crawford? Napaka-bullish mo, at hindi mo ako dinala, Jack Ellen, sa iyong pagsasaalang-alang man lang. Naaalala mo ba kung paano mo personal na tinuloy ang pagtuloy kay Alice sa departamento ng pag-broadcast kanina lang? Malinaw na, alam mo ang tungkol sa aking nararamdaman para sa iyo, ngunit hindi mo ako pinansin at hindi mo rin pinansin. Si Jack Ellen ay napuno ng puot, at nakakagiling lamang siya ng ngipin. Sa galit, sa oras na ito, siya ay naging pagkadyos ni Silas. Bukod dito, ang matalik na kaibigan ni Silas, si Jaden, ay interesado na sa kanya, at pareho silang nasa isang hindi siguradong relasyon ngayon. Hindi ba sila mas mahusay kaysa kay Gerald? Sa makatuwid, walang ibang na-i-target si Jack Ellen kundi si Gerald lamang. Ang may apelyido Crawford, hindi ba kayo napaka-bullish sa nakaraan? Bakit hindi ka na nakabullish ngayon na nandito na si Silas? Tanong ni Jack Ellen habang nakabras ang mga braso sa harap ng dibdib. Gayun din, hindi ka lang ba kumakain kasama si Mila sa cafeteria? Ilang araw na ang nakakalipas. Ano ang ginagawa mo sa mga batang babae ngayon? Panipi. Hoy! 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 Sino ka at ano ang pinag-uusapan mo? Sino ang nagsabing narito tayo kasama niya? Kami ay mabuting kaibigan lamang ng kasintahan ni G. Langdon. Panipi. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Yolanda na pigilan ang malamig nasalita ni Jack Ellen. To be honest, Yolanda ay tumingin ng mababa kay Gerald na wala talagang klase o fashion sense. Kung hindi dahil sa katotohanan siya ay kapatid ni Benjamin, hindi rin siya tiningnan ni Yolanda. Sa makatuwid, nang marinig niyang sinabi ni Jack Ellen na kasama niya ang binatang ito na tinawag na Gerald, hindi niya mapigilan na tanggihan agad ang kanyang mga salita. Ang pangunahing dahilan ay dahil naramdaman niya na hindi kastiya siya sa mga mata si Jack Ellen. Ha, G. Langdon. Aling Mr. Langdon ang tinutukoy mo? Tanong ni Jack Ellen habang nakasimangot. Pinag-uusapan ko si G. Benjamin Langdon. Ano ito? Nagpatuloy ang pagtatalo ni na Yolanda at Jack Ellen sa oras na ito. Sa sandaling marinig nila ang mga salitang ito, pareho na nakalusot lamang ng noo nila Gerald at Benjamin sa kawalan ng pag-asa. Bakit pilit na pilit silang hinihimok ni Gerald na pumasok sa kanilang silid sa lalong madaling panahon? Hindi ba ito tiyak dahil nais niyang pigilan ang pag-uusap na makarating sa puntong ito? Ang kinatakutan niyang mangyari ay totoong nangyari sa huli. Tumawa ng malakas si Jack Ellen. Hahaha, Kabanata 264. Ano ang pinagsasabi mo? Tinutukoy mo ba si Benjamin bilang si G. Langdon? Siya si G. Langdon. Tumawa si Jack Ellen na parabang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro sa buong mundo. Aling Mr. Langdon ang sinasabi mo? Nakarating na ako sa universidad na ito ng medyo matagal na, at marami ring mga
Mayamang tagapagmana na dumating upang kamustahin ako. Bakit? Hindi ko pa naririnig ang tungkol dito kay G. Benjamin Langdon. Panipi. Tumawid si Jaden ng kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at nagtanong, dahil labis siyang nalibang. Agad na gumanti si Yolanda. Si Benjamin ay hindi isang mayamang mana. Nagsimula siya mula sa simula at nagbukas na ng maraming mga tindahan sa Mayberry City. Tama ba ako, Fanny? Panipi. Paimpol na tumango si Fanny. Diyos ko. Tinakpan ni Jack Ellen ang kanyang bibig nang may nagtataka na mukha. Benjamin, nagbukas ka ng maraming tindahan sa Mayberry City. O Diyos ko, kailan mo binuksan ang mga tindahan na ito? Anong uri ng mga tindahan ang iyong binuksan? Panipi. Sadya namang tanong ni Jack Ellen habang nagkukunwaring nagulat. Ang bawat isa ay nakatuon ng kanilang tingin kay Benjamin sa oras na ito. Si Benjamin ay ganap na nalugi. Ako, galit na tumitig si Gerald kay Jack Ellen. Naramdaman niya na tila may naisip ang loko-loko na ito. Hindi, mahalaga kung ano, kailangan niyang makuha ang ilalim ng bagay na ito, at talagang ayaw niyang ibigay sa kanilang tatlo ang anumang mukha. Malinaw na ang pakay niya ay mapahiya at mapahiya silang tatlo. Jack Ellen, nagbukas na si Benjamin ng maraming iba markang paiwati ibang tindahan. Kailangan ba naming ipaalam sa iyo ang isa sa lahat ng mga tindahan ng isa-isa? Hipag, Fanny, halika, punta tayo sa ating silid sa itaas ngayon. Gumawa ng isang paanyaya si Gerald habang kusa niyang hinaharangan si Jack Ellen upang hindi na siya makapagsalita ng kalokohan. Gayunpaman, simpleng itinaas ang paa ni Jack Ellen at sinipa ang puweten ni Gerald. Lumayo ka sa aking paraan. Panipi, bakit wala akong karapatang malaman tungkol dito? Talagang, malapit kami ni Hailey, at si Harper ay kasintahan ni Hailey. Si Benjamin ay kaibigan ni Harper, kaya bakit hindi alam ni Hailey ang tungkol sa pagbubukas ng anumang tindahan ni Benjamin? Gusto ko talagang alamin kung anong nangyayari dito. Si Jack Ellen ay nagpatuloy sa pagsasalita sa isang napaka-nangingibabaw na pamamaraan habang siya ay nakangisi. Gayunpaman, hindi ko hahayaang umalis kayo ngayon hanggang sa maabot ko ang ilalim ng bagay na ito. Kalimutan mo na, Benjamin. Sabihin mo lang sa kanya ang mga pangalan ng mga tindahan na iyong binuksan upang magmadali at kumain na tayo. Mahinang sabi ni Fanny habang naiinis na nakatingin kay Jack Ellen. Oo, G. Langdon, sabihin mo sa kanya kung alin ang mga tindahan na iyong binuksan, baka ang taong-taong tampalasan na ito ay patuloy na tumingin sa iyo. Nagchim din si Yolanda sa oras na ito. Ikaw talaga ang naglakas loob na tawagan akong snob. Parehas na silang papasok sa isa pang main-itang pagtatalo ng biglang tumunog ang cellphone ni Jaden. Ang bawat isa ay naging medyo tahimik sa oras na ito. Pinsan, bakit wala ka pa dito? Ano pa ang hinihintay mo? Ano, nagpunta ka sa ospital? Binugbog ka? Kanino? Panipi, biglang naging malamig at seryoso ang tono ni Jaden. Okay, pagkatapos ng paggamot, maaari ka nang pumunta sa Homeland Kitchen at kumain muna. Pagkatapos nito, pupunta kami at ayusin ang iskor sa mga lalaking binugbog sa pareho kayong maglaon sa hapon. Panipi, ibinaba ni Jaden ang telepono matapos magmura sa galit. Hindi pinansin ni Jack Ellen si Gerald at ang iba pa. Jaden, anong meron? Ito ba ay isang tawag sa telepono mula kay Kingston? Panipi, tumalikod siya upang tignan si Jaden na may pag-aalala ang mukha. Inikot-ikot ni Jaden ang leeg nito ng bahagya at nag-iingay. Habang ginagawa ito, oo, tumawag ang pinsan kong kapatid na sasabihin sa akin na siya ay binugbog ng 3 tao ngayon lang. Nagpunta siya sa ospital upang magpagamot ng kanyang mga pinsala at siya ay nandito anumang oras sa lalong madaling panahon. Panipi, sinong gumawa nito? Sino ang magiging matapang na talagang maglakas loob na talunin si Kingston? Sino ang hindi makakaalam na pinsan mo si Kingston? Sumagot din si Jack Ellen sa isang masakit na tono. Sino ang nagmamalasakit sa pagkakakilanlan ng iba pang partido? Ikaw, gusto kong tumawag ka. Tanungin sina Asher, Josias, at ang iba pa sa kanila na tipunin ang mas maraming tao. Gusto kong
Harapin ang mga bagay mamaya sa hapon. Panipi. Oo, G. Scott. Sumagot agad ang mga kakulangan ni Jaden. Sa oras na ito, nagpalitan ng tingin sina Gerald at Harper. Ang naiisip nila sa oras na ito ay maliwanag. Maaari bang maging isang pagkakataon ito? Ang awkward naman nito. Sa ganitong kalagayan ng pagkatigil, isang itim na pusat ang umungal at biglang nagpreno sa labas ng pasukan ng restoran. Dalawang batang lalaki na namamaga at nabugbog ang mukha ay tumalon mula sa sasakyan. Nagulat din si Yolanda nang makita ang dalawang lalaki. Bulalas niya, F***. Pareho talaga silang dalawa. Panipi. AY265AY. Pinsan, binugbog ka talaga. Daig ka pa nga nila. Ano ang dahilan? Nag-aalala na tanong ni Jaden nang makita silang pareho na naglalakad papunta sa kanya. Tungkol naman sa dalawang pinsan na ito, noong wala si Jaden sa nakaraan, pareho silang medyo hindi napigilan sa Mayberry University. D** man ito. Ngayon na lumipat na siya sa Mayberry University. Kasama si Silas at pagkatapos niyang linawin na magtatatag sila ng awtoridad dito, ang mga kapatid niyang pinsan ay napalo ng husto. Ito ay simpleng nagpapahiya. Nang makita silang Benjamin at Harper na pareho, hindi nila maiwasang mapabagsak ang kanilang mga ulo sa hiya. Ang dalawang lalaki na ito ay ang dalawang lalaki na pinagtripan ng tatlo sa harap ng gate ng paaralan kanina. Sa totoo lang, wala silang naramdaman kahit ano nang binugbog nila sila, at naramdaman nila ang napakatapang sa oras na iyon. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpapatahimik ng kaunti, pareho silang hindi maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Kung sa bagay, si Jaden ang naging kakulangan ni Silas. Sa katunayan, kahit walang Silas, hindi nila kayang mapahamak mag-isa si Jaden. Ito ay napakalungkot. Ubo. Huwag nang banggitin, pinsan. Orihinal na nakita namin. Ang tatlong medyo magagandang batang babae ngayon at nais naming magsimula sa isang pag-uusap at maabot sila. Bilang isang resulta, kami ay F***. Ang batang lalaki na nagngangalang Kingston ay yelp na nagagalit sa oras na ito. Nang siya ay lumingon, nakita niya si Benjamin at Harper, at hindi niya mapigil ang mapasigaw ng malakas. Pinsan kapatid, kilala mo ba sila? Tanong ni Kingston habang nakatingin kay Benjamin. Hindi, ngunit kilala sila ng iyong hipag na si Jack Ellen. Panipi. Nakangiting-ngiti sa mukha si Jaden nang tanungin niya, ano ang nangyayari, Kingston? D** man it, pinsan. Pareho kaming binugbog ng tatlo. Panipi. Medyo nagulat din si Jaden. Agad siyang tumingin kay Gerald. Habang tinitignan silang tatlo ng malamig. Ano, binugbog ka? Nilang dalawa. Kingston, sigurado ka ba tungkol dito? Panipi. Siyempre sigurado ako. Ang dalawang ito ang bumugbog sa kanya. At ito ang lalaking bumugbog sa akin. Siya nga pala ang taong sumuntok sa aking mata. Sumagot si Kingston habang tinuturo niya ng masama si Benjamin. Napalunok lamang nina Benjamin at Harper ang kanilang laway. Mas nag-aalala sila tungkol sa isang bagay, mas marami itong mangyayari. Tinanong sila ni Jack Ellen habang siya ay nagagalak, D** man it. Benjamin, Harper, at ang may apelyido Crawford. Kailan kayo naging matapang? Naglakas loob ka pa ring bugbugin ang mga kapatid na pinsan ni Jaden. Panipi. Sa oras na ito, ang lobby ng Homeland Kitchen ay masikip ng maraming mga panauhing nandito upang manood ng libangan. Sinabi ni Kingston habang siya ay nanunuya sa oras na ito, Jack Ellen. Kilala mo ba talaga ang taong ito? Itatanong ko lang sana sa iyo kung alam mo kung sino itong G. Benjamin Langdon. Kung sa bagay, alam mo kahit na maraming mga tao kumpara sa akin. Hindi ko talaga inasahan na malalaman mo kung sino itong Mr. Langdon. Panipi. Haha. Ano? G. Benjamin Langdon. Pinag-uusapan mo ba siya? Path. May sasabihin ako sa iyo. Sa kanilang tatlo, bukod sa Harper, lahat sila ay mabubuting bagay lamang. Ang isang tinawag na Benjamin na ito ay wala ring pera at mahirap lamang siyang mag-aaral. Tulad ng para sa isang may apelyido na Crawford na nakatayo sa tabi niya. Siya ay hindi hihigit sa isang kalunos-lunos na taga-tago. Kaya, Kingston, alam mo bang napagtripan ka lang ng tatlong nakakaawang tao ngayon?
Panipi, sa oras na ito, namumula rin sa hiya si Fanny at ang iba pa habang tinatitigan nila si Benjamin, na simpleng ibinaba ang kanyang ulo. Nang walang sinabi, si Fanny at ang iba pa ay tila naiintindihan na ang nangyayari. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi talaga tumugon si Benjamin. Kahit na kanina pa siya agresibo na tinanong ni Jack Ellen. Hindi kaya, nagsinungaling sa kanya si Benjamin ng buong panahon. Lumalabas na nagpapanggap lang sila. Nasabi ko na nawala pa. Akong naririnig na kay G. Langdon dati, perpekto ito, bakit hindi na lang natin iayos ngayon ang score dito. Ngini siya ni Kingston bago siya basag sa leeg. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isang bote ng beer sa gilid bar. Kinamayan niya ito sa kanyang kamay bago siya ngumiti at lumingon upang tumingin kay Jaden at sinabi, "Pinsan kapatid, okay lang ba sa akin na maging medyo mapangahas dito?" Tumango si Jaden habang sinasabi, "Okay lang. Ang manager dito ay si Jane, at siya ay pagkadyos ni Silas pati na rin sa akin. Hahaha, maaari mong gawin ang nais mo." Panipi, nakuha ko, *man it. Ikaw talaga ang naglakas loob na maging bongga sa harapan ko. O sige, G. Langdon, gagamot kita sa ilang serbesa. Panipi, splash. Binuksan ni Kingston ang serbesa at nag-spray ng maraming beer nang direkta sa mukha ni Benjamin. Ito ay talagang katulad ng isang eksena sa isang pelikula. F***CQ. Pagkatapos nito, itinaas ni Kingston ang bote sa kanyang kamay. Habang inihahanda niyang isilid ang bote sa ulo ni Benjamin. Tungkol kay Benjamin, mahigpit lamang niyang nakakubot ng mga kamao sa pagtanggap niya sa lahat ng bagay na mangyayari. Kung sa bagay, alam niya na hindi niya kayang pukawin si Jaden. Sigurado ito, malapit na siyang magtapos, at naniniwala siyang magkakaroon ng 10,000 iba markang payoti ibang paraan si Jaden upang makitungo sa kanya. Sa makatuwid, wala siyang pagpipilian kundi ang kusang tanggapin kung ano ang susunod. Wala siyang pera at walang kapangyarihan, kaya't wala siyang magawa, ni hindi niya kayang protektahan ang sarili niyang kasintahan. Napapikit siya ng mahigpit habang hinihintay ang pagtama ng bote sa kanyang ulo. Sa oras na ito, bigla niyang narinig ang isang malakas na putok. AY266AY. Tumatak ang beer sa buong sahig. Kaagad pagkatapos, nakita ni Benjamin si Kingston na nahulog sa lupa habang nakahawak siya sa kanyang ulo na dumudugo na ng malubha sa oras na ito. Si Gerald ang kumuha ng isang bote ng serbesa bago ito idurog direkta sa ulo ni Kingston. Naglakas loob ka na patulan si G. Langdon, sa palagay ko ay ayaw munang magpatuloy sa pamumuhay. Hindi na nakatiis pa si Gerald nang makita niya si Kingston na pinapahiya ang ganoong si Benjamin. Dahil nagsasagawa na sila ng isang kilos, maaaring ipagpatuloy niya rin ito hanggang sa katapusan noon. Natulala sina Benjamin, Harper, Fanny, at ang iba pa. Si Jaden at Jack Ellen ay napatulala din sa oras na ito. Direktang nagmura si Jaden, ang may apelyidong Crawford. Naglakas loob ka talaga na patulan ang kapatid ko. Dapat pagod ka na sa buhay. Alam mo bang kaninong teritoryo ito? Naniniwala ka ba na makasisiguro akong hindi ka aalis sa lugar na ito kung nakatayo ka pa rin ngayon? Panipi, pagkatapos nito, inutusan niya ang isa sa kanyang mga kakulangan. Pumunta at hilingin sa aking Diyos na pumunta dito. Inatake ang kapatid ko sa shop niya ngayon. Gusto kong dumating si Jane at ayusin ang bagay na ito sa aking ngalan. Panipi, matapos niyang magsalita, ngini siya ni Jaden habang nakatingin kay Gerald. Oh, ang kabataang ito ay tunay na mapusok. Alam ba niya kung anong lugar ito? Ito ang Homeland Kitchen na nasa Mayberry Commercial Street. Ito ang teritoryo ni Jane. Ang batang ito ay talagang naglakas loob na umatake sa sariling kapatid ng kapatid na lalaki ni Jane sa kanyang teritoryo. Siguradong pagod na siyang mabuhay. Panipi, *man. Narinig ko na si Jane ay talagang napaka-dominant sa Mayberry Commercial Street. Narinig ko na kahit ang bagong dating, si G. Zek, ay hindi naglalakas loob na tretuhin si Jane nang hindi naaangkop. Isipin lang kung anong klaseng background si Jane. Panipi, F***. Hindi mo ba narinig na si Jane ay may napakalapit na
Ugnayan sa misteryosong G. Crawford. Sinabi pa ng ilang tao na si Jane ay babae ni G. Crawford, kaya natural lamang na kahit si G. Zeke ay kailangang bigyan din ng kanyang mukha. Panipi, ay nako, ito ay talagang kahanga-hanga. Sa palagay ko, hindi maiiwan ng binatang ito ang lugar na ito ngayon na nakatayo. Panipi, ang mga manunood na nanunood ng eksena sa oras na ito ay hindi mapigil ang talakayin ang bagay na ito nang nag-aalala. Siyempre, maraming tao ang nandito lamang upang mapanood ang kapanapanabik na eksena. Mabilis na hinimok ni Harper, Benjamin, Gerald, pareho kayong dapat subukan at tumakas ngayon. Dito na lang ako titira. Maaari silang makitungo sa akin subalit nais nila, ngunit hindi mo kayang mapahamak sila, kaya dapat kang magmadali at umalis ngayon. Panipi, sa sandaling ito, umiiyak na si Fanny nang marinig ang mga taong nagbubulungan at nag-uusap sa paligid niya. Hindi, Gerald, Harper, pareho kayong dapat na ilayo si Fanny at ang mga batang babae mula sa lugar na ito ngayon. Babalik ako at aalagaan ang bagay na ito ng mag-isa. Si Benjamin ay nasusunog din ng sigasig sa oras na ito. Nagkaroon na siya ng kaisipan na siya ay mapapahamak kasama ang kabilang partido ngayon. Walang makakaalis sa lugar na ito ngayon. Isang malakas at mataas na babaeng tinig ang biglang tumunog sa sandaling ito. Sa sandaling iyon, isang babae ang nakita na naglalakad sa hagdan. Ito ay si Jane, ang manager ng Homeland Kitchen. Binati siya kaagad ni Jaden nang magsimula na siyang magreklamo. Jane, may binugbog sa kapatid ko. Panipi, tumalikod si Jane upang tignan ang taong nagpalo sa kanyang kapatid. Sa oras na ito, nakita niya si Gerald na may isang walang malasakit na ekspresyon sa kanyang mukha habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Hindi mapigilan ni Jane na maramdaman ang panginginig ng kaunti ng kanyang katawan. Dahil nagbook na si Gerald ng isang silid sa Homeland Kitchen. Ngayon, natural na ginawa niya ng maaga ang lahat ng kinakailangang kaayusan kasama si Jane tungkol sa kung paano niya dapat tatanggapin ang kanyang mga panauhin. Pinakiusapan niya na gumawa siya ng kilos upang magpanggap si Benjamin na isang malaking pagbaril. Ito rin ang dahilan kung bakit nasa taas si Jane habang ito. Personal niyang nililinis ang silid sa itaas bilang paghahanda sa kanilang pagdating. Bumaba lang siya pagkatapos niyang marinig na may nakikipag-away. Totoong hindi niya inaasahan na ito ay si G. Crawford. Ginoo, Crow. Binigyan ni Gerald si Jane ng babalang tingin bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap. Dapat ikaw si G. Langdon, tama. Nandito na pala si G. Langdon. Napatingin si Jane kay Benjamin habang ngumiti siya ng propesyonal. Si Benjamin ay nasa isang pagkawala sa oras na ito. Ano ang nangyayari? Hindi ba dapat siya ay tumatanggap ng parusa mula sa malakas at makapangyarihan, Jane? Samandal si Gerald palapit kay Benjamin habang pinapaalala niya na maging matatag siya at igiit na siya si G. Langdon. Nagtitiwala si Benjamin na hindi papayag si Gerald na gumawa siya ng kalokohan sa sarili. Sa makatuwid, simpleng tumango lamang siya. Nang sinabi niya, "Oo, ako. G. Langdon, dapat ay sinabi mo sa akin ng maaga na narito bababa sana ako upang makipagkita sa iyo ng personal, kung gayon, G. Langdon, mayroon bang nasaktan sa iyo?" Panipi. Habang nagsasalita si Jane, malamig ang tingin niya kina Jaden at Jack Ellen, at nanlaki ang mga mata ni Jaden na nagtataka. Tungkol kay Jack Ellen, syempre sigurado siya na si Benjamin ay walang iba kundi isang nakakaawa na haltak. Ano si G. Langdon? Kahit na siya si G. Langdon ngayon, ito ay dahil lamang sa pagtulong sa kanya ni Jane. Ito ay dahil kilala na ni Jack Ellen si Jane mula pa noong unang panahon. Alam din niyang gigolo si Gerald, at dati siyang manliligaw ni Jane. Tiyak din dahil nagkaroon siya ng ilang mga salungatan kay Jane. Noong nakaraan na una niyang pinaplano na gamitin ang kanyang relasyon kay Jaden upang malinis ang kanilang dating hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, kitang-kita na tinutulungan ni Jane si Gerald. Pero hindi ba may girlfriend na si Gerald? Paano siya pa rin ang magiging manliligaw ni Jane?
Hindi kaya alam ni Jane na may girlfriend na si Gerald. Nang makita niya ang sitwasyon na papunta sa kabaligtaran kaysa sa inilaan niya, ang mga mata ni Jack Ellen ay sumisikat ng masigla sa oras na ito. AY267AY. Jane, sinira nila ang ulo ng kapatid ko. Mapait na reklamo ni Jaden sa oras na ito. Sampal, taliwas sa kanyang inaasahan, simpleng sagot ni Jane sa pamamagitan ng pagbibigay kay Jaden ng isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Jaden, sa palagay ko napakatapang mo talaga at matapang ngayon. Talagang naglakas loob ka na magdulot ng gulo dito. Nagdulot ka rin ng kaguluhan kay G. Crow, Mr. Langdon, panipi, nabigla si Jaden nang makatanggap siya ng sampal sa mukha niya. Bagaman sa palagay niya ay seryosong nagkamali, napatikom pa rin siya ng kanyang bibig. Hindi siya tulala. Ngayon, natitiyak niya na ang taong ito na tinawag na G. Langdon ay halatang isang taong may isang malakas na pinagmulan. Hindi lamang siya isang mahirap at kalunos-lunos na pagkatao tulad ng ginawa sa kanya ni Jack Ellen. Kung hindi man, bakit pa si Jane, na karaniwang mayabang, ay bibigyan talaga ng napakaraming mukha si Benjamin. Sa sandaling ito, ang tanging nagawa lamang niya ay ibababa ang kanyang ulo at manahimik. Man, napakamalupit na eksena na ito. Panipi, si Yolanda, na sumama kay Fanny, ay gulat na gulat din. Lalo na naramdaman ni Yolanda na mas naiinggit sa ugali ni Jane. Bilang isang malakas na babaeng may karera, hindi niya maiwasang magtaka kung makikilala niya rin ang isang tao na kasing makapangyarihan at maimpluwensyang tulad ni G. Crawford. Kung iyon ang kaso, maaari rin siyang magbigay ng sampal sa sinumang mayaman na tagapagmana na hindi kasiya siya. Sa kanyang mga mata, hahaha, kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, aalis ka sa lalong madaling panahon. Kung hindi, Jaden, hindi ka na makakaalis sa lugar na ito. Malamig na sabi ni Jane habang nakobres ang mga braso sa harap ng dibdib. Hindi mapigilan ni Jaden na manginig sa takot. Sa ngayon, gusto lang niyang humingi ng paumanhin kay Benjamin at umalis kaagad sa lugar na ito. Doon lang, sumigaw ng malakas si Jack Ellen, sandali lang. Miss Jane, mangyaring maghintay sandali. Kahit na nagkaroon kami ng aming mga salungatan at hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, mangyaring pakinggan ako bago mo kami palayasin. Pagkatapos kong magsalita, tiyak na magsisisi ka sa pagtulong mo sa isang tao ngayon. Malamig na tinitigan ni Jack Ellen si Gerald. Habang nagsasalita, tila na naisip niya na si Gerald na nahak sa 1,000 piraso ni Jane sa paglaon. Hehe, ikaw ito, ikaw maliit na B*Turk. Ano ang sasabihin mo? Kung ano ang sasabihin mong mas mahusay na maging kapaki-pakinabang sa akin? Kung hindi man, ayusin ko ang parehong luma at bagong mga marka sa iyo ng sabay-sabay. Panipi, nang makita ni Jane si Jack Ellen, naalala niya rin ang eksena kung saan siya ay inakusahan na nagtataas ng gigolo nang pinauwi niya si Gerald sa paaralan noon. Ito ay sanhi ng maraming kahihiyan at kahihiyan para kay G. Crawford. O sige, Miss Jane. Sasabihin ko lang sa iyo ang lahat ng direkta. Pagkatapos, ang taong may apelyidong Crawford ay nagtaksil sa iyong pagtitiwala. Talagang may kasintahan siya sa aming universidad, at ang kasintahan niya ay mula sa aking departamento. Panipi. Ito ang pinakamalaking card na trompeta ni Jack Ellen. Matapos niyang magsalita, tinuro niya si Gerald habang sinasabi, kung ikaw ay isang lalaki, sasabihin mo kay Miss Jane ang totoo, di ba? Bahagyang tumango si Gerald habang sinasabi, opo. Ang pangalan ng kasintahan ko ay Mila, at siya ay mula sa parehong kagawaran ni Jack Ellen. Hahaha, pareho kaming naging mag-asawa ilang araw na ang nakakalipas. Panipi, hahaha, Miss Jane, narinig mo yon. Siya na mismo ang umamin. He said, si Jack Ellen ay tumatawa, ngunit sa oras na ito, unti-unting tumigil siya sa pagtawa. Orihinal na nais niyang makita ang galit, at kahit isang nakamamatay na ekspresyon sa mukha ni Jane. Kung sabagay, pinaglaruan at pinagtaksilan siya ng isang lalaki. Lahat sila ay mga kababaihan, kaya sino ang hindi maunawaan ang pakiramdam ng galit at ang pamamaslang na hangarin na
Magkaroon ng isa kung malalaman nila na sila ay pinagtaksilin. Gayunpaman, ang nakikita lamang ni Jack Ellen ay isang hitsura ng pagkabigo at pagkainip sa galit na mukha ni Jane. Ito ba ang gusto mong sabihin sa akin? Haha, kaya, ang isa sa mga kakulangan ni G. Langdon ay nakakuha lamang ng kasintahan para sa kanyang sarili. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Totoo bang naisip muna ang binatang ito na may apelyidong Crawford ay talagang isang gigolo na tinataas ko? Sagot naman ni Jane habang nagtatawanan. Hindi ba ganun? Nagulat si Jack Ellen. Sampal. Binigyan siya ni Jane ng mahigpit na sampal sa mukha. Ikaw Turk. Pinagsisiraan muna ako mula pa noong huling oras, at talagang naglakas loob kang magpatuloy sa paglabas ng mayabang na claptrap. Panipi. Napatulala si Jack Ellen. Ito pala ay mali ang palagay niya. Bilasan mo at umalis ka sa lugar na ito ngayon. Sigaw ni Jane. Nasusunog ang kanyang mga mata sa galit. Aalis ako ngayon din. Naiiyak na si Jack Ellen, at tinakpan niya ang mukha niya habang naghahanda na agad na umalis. Sandali lang. Sa oras na ito, biglang nagsalita ang isang babae. Kabanata 268. Si Yolanda ang tumayo sa oras na ito. Anong gusto mo? Tanong ni Jack Ellen. Sampal. Kinuha ni Yolanda ang lakas ng loob na bigyan si Jack Ellen ng mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Sino ang nagtanong kay Jack Ellen na ito na maging bastos at mayabang habang binastusan niya sila kanina? Ngayon, kahit si Jane ay naging magalang at magalang kay G. Langdon. Kaya, ano pa ang maaaring takot sa kanya? Siya ang matalik na kaibigan ni Fanny. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinaktan ni Yolanda ang sinuman sa mukha. Nakatitig lang sa kanya si Jack Ellen nang wala man lang sinabi. Ito ay talagang mahusay. Simpleng tumawa si Gerald habang nakatingin kay Jack Ellen. Talagang pinahiya ni Jack Ellen ang sarili ngayon. Haha, matapos umalis sina Jaden, Jack Ellen, at ang iba pa, tuluyang isiwalat ni Jane ang mukha ng pagkabigo sa kanyang mukha. Kahit na halos ibinalik niya ang mga pinggan ng maraming beses kapag hinahain niya si Gerald at ang iba pa. Nang marinig ni Jane ang personal na sinasabi ni Gerald na mayroon na siyang kasintahan, maaari lamang magpanggap si Jane na mabuti lang. Sa totoo lang, nakaramdam si Jane ng matinding kirot na parabang may sinaksak sa puso niya. Gayunpaman, ang kanyang pagiging propesyonal at ang kanyang mahabang karanasan sa karera ay natural na nakatulong sa kanya upang maitago ng husto ang kanyang emosyon. Ang buong pagkain ay nagpatuloy ng napakahusay. Pagkatapos ng pagkain, nagawa na ni Gerald ang lahat ng iba pang mga kaayusan para kay Benjamin ng maaga. Plano na niya ang susunod na lugar na magiging masaya sila at ang kanilang matutuluyan para sa gabi. Pumili rin siya ng mga lugar na may mataas at makatuwirang pamantayan na hindi masyadong labis. Ginoo Langdon, patuloy akong tinatawagan ng kasintahan ko. Panipi. Sinabi ni Harper na nakausap niya si Benjamin sa oras na ito. Doon lang, naghahanda silang magbiyahe sa Little Bamboo House upang mag-check-in sa kanilang mga bagahe at maayos ang lahat ng mga usapin sa tirahan. Nagmamadaling sumagot si Benjamin. Sige nga, Harper. Maaari ka munang bumalik. Panipi. Nagpara si Harper ng taxi bago siya umalis kaagad. Sa oras na ito, naiinis na sinulyapan ni Yolanda si Gerald. Ginoo Langdon, G. Langdon, hilingin sa taong ito na umalis din. Nakakahiya na isama siya sa amin. Panipi. Matapos ang pagkain ngayon lang, tinanong pa ni Yolanda ang idolo niyang si Jane para sa kanyang WeChat account. Iniisip niya na alam niya ang isang kagalang-galang na kapatid sa Mayberry City ngayon. At dapat niyang bigyang pansin ang kanyang sariling imahe sa hinaharap. Napaatras si Gerald. Nang sinabi ni Yolanda na ang taong ito, siya talaga ang tinutukoy niya. Hindi inaasahan, nagtrabaho siya tulad ng isang alipin ngayon. Habang naglilingkod siya sa tatlong mga batang babae, ngunit bilang isang resulta, siya ay hinamak na naman. Nagpanik si Benjamin nang marinig niya ito. Hindi siya maaaring umalis. Panipi. Bagaman hindi eksaktong alam ni Benjamin kung ano ang tumpak na background ni Gerald, si Gerald na ngayon ang kanyang pinakamalaking suporta. Bakit?
G. Langdon, bakit mo siya payagan na patuloy na sundin? Kami, patuloy na pagsusumamo sa kanya si Yolanda. Okay lang, G. Langdon, hindi mo kailangang ilagay ang iyong sarili sa isang matigas na lugar. Sinunod ko na ang iyong mga tagubilin at inayos ang lahat ng naaayon para sa susunod na aktibidad. Maaari ka lang magpatuloy. Aalis muna ako, panipi. Habang nagsasalita siya, kumandat si Gerald kay Benjamin habang sinenyasan niya siya na ipagpatuloy ang pananatili sa kilos. Si Benjamin ay maaari lamang tumanggaw ng walang magawa sa ngayon. Umalis kaagad si Gerald dahil pagod na din siya matapos maglaro at lumabas ng buong araw. Nagpunta na si Harper upang hanapin si Hailey, at nahulaan na ni Gerald na marahil ay may sinabi si Jack Ellen sa mga batang babae sa kanyang dormitory. Marahil iyon ang dahilan kung bakit tumawag si Hailey kay Harper na nagmamadali. Natanungin siya tungkol sa sitwasyon. Para sa kanya, wala si Mila dahil sa kanyang pagsasanay. Sa makatuwid, wala siyang ibang magawa. Kaya, maaari lamang siyang bumalik sa dormitoryo upang matulog. Sa oras na ito, biglang nagring ang cellphone ni Gerald. Ito ay isang tawag sa telepono mula kay Michael. Ginoo Crawford, ang pagkukumpuni para sa iyong bahay ay nakumpleto na. Espesyal na nagtayo din ako ng isang garahe para sa iyo sa paanan ng bundok alinsunod sa iyong mga tagubilin. Bukod dito, ang lahat ng mga cableway upang umakyat sa bundok ay nakumpleto na rin. Kailan mo binabalak na lumipat? Panipi, Ginoo Zek, salamat sa gulo. Hindi ko talaga inaasahan na ang garahe ay makukumpleto sa loob lamang ng 7 araw. Para sa kung kailan ako lilipat, pinili ko na ang petsa. Lilipat ako sa loob ng 3 araw. Tungkol sa susi ng bahay, maaari mo muna itong hawakan para sa akin. Kapag handa akong lumipat sa loob ng 3 araw, maaari kang magayos para sa isang taong pumunta roon at gawin ng maaga ang lahat ng mga paghahanda para sa akin. Panipi, nang samahan ni Gerald si Elena sa bundok at nakita na ang pagkukumpuni ay halos na kumpleto, sinabi na niya kay Rita na lilipat siya pagkalipas ng 3 araw. Okay, G. Crawford, makakasiguro ka, sisiguraduhin kong nasiyahan ka. Panipi, pagkababa ng telepono ay napaisip si Gerald sa sarili. Dahil ang garahe ay nakumpleto na, hindi na kailangan para sa kanya upang magpatuloy na panatilihin ang kanyang Lamborghini sa maliit na parke. Ipapapark lang niya ang kanyang sasakyan sa garahe sa ibaba ng bundok. Matapos mapanatili ang kanyang cellphone, sumakay si Gerald ng taxi at umalis sa Mayberry Commercial Street. Sa oras na ito, isang batang babae ang sumakay sa isa pang taxi. Habang nakatingin kay Gerald, "Sir, mangyaring sundin ang kotse sa harap namin." Kabanata 269. Hehe, miss, boyfriend mo ba ang bata sa cab sa harap? Sinusubukan mo bang alamin kung niloloko ka niya? Tumawa ang driver ng taxi, at napakamadaldal niya. Upang sabihin sa iyo ang totoo, karamihan sa mga kalalakihan na madalas pumunta sa Mayberry Commercial Street ay pabago-bago. Alam mo ba kung bakit? Ito ay sapagkat ang mga tao na madalas na pumupunta dito ay dapat na talagang mayaman. Panipi, huwag ka nang magsalita ng sobrang kalokohan. Tiyaking sundin, ngulang siya ng mabuti. Malamig na sigaw ng dalaga. Hindi na nagpatuloy sa pagsasalita ang driver at simpleng nakatuon sa pagsunod sa taxi sa kanyang harapan. Ang batang babae na ito ay walang iba kundi si Jack Ellen. Bakit pinagsasabihan ni Jack Ellen si Gerald? Pag-usapan natin ng maikli ang tungkol sa lahat ng nangyari sa pagitan nina Jack Ellen at Jaden pagkatapos na umalis sa Homeland Kitchen. Pagkaalis nila, galit na galit at nahihiya si Jaden. Sinampal siya sa publiko, at siya ay hinabol pa palabas ng Homeland Kitchen. Nasaktan pa niya si Jane, na siyang backup at suporta niya. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay nakuha din ng ulo. Ay bagsak. Ito ay katumbas lamang ng pagdurusa ng dobleng pagkawala. Wala man lang siyang nakuha, ngunit sa kabaligtaran, nagdusa pa siya. Sa madaling salita, naramdaman niya ang labis na hindi nasiyahan. Sino ang maaaring sisihin niya? Sinisisi ni Jaden kay Jack Ellen ang lahat. Di asterisk man ito.
Ito ay ang lahat dahil si Jack Ellen ay patuloy na nagpapasindi ng apoy. Patuloy niyang pinipilit na si Benjamin ay isang mahirap at kalunos-lunos na tao na hindi maaaring maging G. Langdon. Paano siya, si Jaden, na talagang walang ingat? Pinayagan pa niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Kingston, na magpatuloy at basagin ang ulo ng ibang tao. Ngayon lang din nalaman ni Jaden na na-offend ni Jack Ellen si Jane. Dati, sa makatuwid, naiugnay at sinisi ni Jaden ang lahat ng nangyari. Ngayon kay Jack Ellen, at itinuring niyang siya ang salarin. Isang pagtatalo ang natural na sumiklab sa kanilang dalawa, at itinapon ni Jaden kay Jack Ellen pagkatapos ng pagtatalo. Galit na galit si Jack Ellen. Hindi niya maiwasang magtaka kung anong nangyayari. Tiyak na hindi si G. Langdon si Benjamin. Alam na alam niya ito. Ito ay dahil naimbestigahan na ni Jack Ellen at tiningnan ang background ng lahat sa dormitory ni Gerald pagkatapos ng kanilang unang pagkikita. Una niyang pinaplano na alamin kung may mga potensyal na mayamang tagapagmana na maaari niyang ma-target, ngunit sa huli, nalaman niya na wala. Nalaman din ni Jack Ellen na ang pamilya ni Benjamin ay talagang mahirap. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Haley ang tungkol sa bagay na ito. Ngunit walang nagsalita tungkol dito. Anuman, hindi siya nag-imbestiga o tumingin sa background ni Gerald. Bakit niya siya iimbestigahan? Ano ang punto? Siya ay hindi hihigit sa isang nakakapanghinayang wakper. Gayunpaman, tunay na hindi niya inaasahan na si Gerald ay puno ng sorpresa. Alam niyang si Gerald ang dapat maging utak sa likod ng insidente. Ngayon, ang nag-iisang tao na maaaring gumawa ng kilos ni Jane sa ganoong paraan ay walang iba kundi si Gerald. Kahit na hindi siya lihim na kalaguyo ni Jane, dapat ay mayroon siyang isang uri ng hindi maipaliwanag na relasyon kay Jane. Bukod dito, palaging binigyan ni Gerald ang mga tao ng isang napaka-misteryosong pakiramdam. Hindi siya isang mayamang mana, ngunit kung minsan, parang mas mahusay pa siya kaysa sa ibang mayaman na mana. Ngayon ay isa pang patuto tungkol dito. Sa makatuwid, nilayo ni Jack Ellen na sundan si Gerald upang malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Ilang sandali na mula nang mabuntot niya sina Gerald, Harper, at iba pa. Gayunpaman, wala ring alam si Gerald. Diretso siyang bumaba ng taxi sa harap ng gate ng paaralan. Gabi na. Walang maraming tao sa maliit na parke ngayon. Sa makatuwid, dumating si Gerald sa maliit na parke kung saan niya ipinarada ang kanyang kotse. Plano niyang ihatid ito sa Mountaintop Villa. Beep. Dalawang malulutong na ilaw ng kotse ang sumilaw kaagad. Pagkatapos nito, automatikong bumukas ang pintuan ng kotse. Akmang sasakay na si Gerald sa sasakyan niya upang magmaneho. Bang! Bigla niyang narinig ang tunog ng isang cellphone na nahuhulog at bumagsak sa lupa sa likuran niya. Sure sapat, nahulaan ko ito ng tama. Ikaw talaga, panipi. Isang takot na babaeng tinig ang tumunog. Nagulat si Gerald habang nakatingin sa likuran niya. *man-it. Jack Ellen, bakit ka parang multo? Hindi ko narinig na pumupunta ka, panipi. Si Jack Ellen, na nakatayo sa may 10 hakbang sa likuran niya, ay nakatitig sa kanya na may blankong ekspresyon sa mukha. Napatikip siya ng bibig sa pagtataka, at ang kanyang telepono ay nabasag sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi mapigilan ang pag-alog ng kanyang katawan sa oras na ito. Bumalik ang katinuan ni Jack Ellen at gulat na napatitig siya kay Gerald. Gerald, sa iyo ba ang kotseng ito? Sa iyo ba, panipi? Oh Diyos ko, ang marangyang Lamborghini sports car na umakit ng hindi mabilang na mga batang babae sa Mayberry City ay talagang pagmamay-ari ni Gerald. Ito ay isang marangyang kotse na nagkakahalaga ng $2,600,000. Ano, ito? Gulat na gulat si Jack Ellen. Kung hindi niya ito nasaksihan ng kanyang sariling dalawang mata, hindi talaga ito naniniwala si Jack Ellen kahit na mamatay siya. Ang may-ari ng marangyang sports car na ito ay talagang isang tao. Nalubos niyang pamilyar. Aba, dahil nakita mo na ito, aaminin ko iyon. Oo, ang kotse na ito ay akin. Panipi. Kabanata 270. Wala nang magising si Gerald. Ano? Puno ng luha ang mga mata ni Jack Ellen. Magaan na sagot ni Gerald, sige, kung ganon. Aalis muna ako kung
Wala nang iba, tulad ng para sa kotse, tulungan akong ilihim ito. Kung hindi man, sa huli, magiging masaya lang ang lahat. Haha, panipi. Pagkatapos nito, nag-ayos na siya upang pumasok sa kotse niya. Gerald, huwag kang umalis. Hindi inaasahan na sumugod sa kanya si Jack Ellen at niyakap ng mahigpit si Gerald mula sa likuran. Man it. Jack Ellen, baliw ka. May mali ba sa'yo anong ginagawa? Nagulat si Gerald at patuloy na nagpupumiglas upang palayain ang sarili. Hindi ako bibitaw. Gerald, hindi na kita papayag na tumakas ka pa sa akin. Mahal kita. Iniibig kitang tunay. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Panipi. Niyakap ulit ni Jack Ellen ng mahigpit si Gerald habang dinaikit nito ang katawan niya sa katawan ni Gerald. Man ito. Nasaksihan na ni Gerald ang pag-ibig ni Savia sa pera, kaya naisip niya na may lalayo siya sa lahat ng mga batang babae na mahilig sa pera sa hinaharap. Sa hindi inaasahan, mas malala pa si Jack Ellen kaysa kay Savia. Oo, handa na ipagsapalaran ni Jack Ellen ang lahat ngayon. Ang nakaraan ni Gerald at ang katotohanang nagmamaneho niya ng kotseng ito ngayon. Pinaniwala ito ni Jack Ellen kaagad na sinabi ni Gerald na pagmamay-ari ng kotseng ito. Bakit? Ito ay dahil napakabilis gumana ng kanyang isipan. Hanggat ikinonekta niya ang mga tuldok sa pagitan ng kasalukuyang kotse ni Gerald at lahat ng nangyari sa nakaraan, magkakaroon ng kahulugan. Ang lahat ngayon. Bakit siya magdududa? Bilang karagdagan, alam ni Jack Ellen na si Gerald ay ang uri ng tao na may isang napakalambot na puso, lalo na pagdating sa mga kababaihan. Madali siyang mahilo, at madali siyang susuko. Pagdating sa mga kababaihan, nahuli na niya ang kahinaan ni Gerald. Ito ang dahilan kung bakit handa si Jack Ellen na subukan ang kanyang kapalaran. Man ito. Huwag gawin ito, nakikiusap ako sa iyo. Nakakakuha na ako ng goosebumps. Panipi. Sumabog na si Gerald sa malamig na pawis dahil sa labis na pagkabalisa sa pakiramdam. Hindi ko gagawin. Susunod ako sa iyo maliban kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Si Jack Ellen ay patuloy na kumapit ng mahigpit sa kanya. Baliw. Siya ay ganap na nabaliw. Si Gerald ay medyo walang awa habang gumagamit siya ng kaunting puwersa upang itulak si Jack Ellen ng masigla bago siya sumakay sa kotse niya at hinampas ang pintuan ng kotse sa likuran niya bago isara ang pinto. Plano niyang i-start ang makina ng kotse at mag-drive kaagad. Boom! Matapos marinig ang bahagyang ingay, napagtanto ni Gerald na si Jack Ellen ay talagang nakahiga sa ibabaw ng kanyang hood ng kotse. Pag-aalala ni Gerald, Ate, Jack Ellen, ano ang sinusubukan mong gawin? Panipi, Gerald, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Bukod sa yaman, talaga, mayroon ka bang ibang pagkakakilanlan? Sabihin mo sa akin. Masasabi mo lang ba sa akin ang totoo? Panipi, oo, isa lang ang hinala sa isip ni Jack Ellen sa ngayon. Iyon ay, ang napabalitang sobrang lihim na si G. Crawford mula sa Mayberry Commercial Street ay walang iba kundi si Gerald. Kung hindi man, bakit pa si Aiden sa nakaraan, ang kasalukuyang Jane, at maging si Zack mula sa Wayfair Mountain Entertainment ay magalang at magalang kay Gerald. Isinasaalang-alang ang lahat ng nangyari ngayon pati na rin ang sports car ngayon. Ang matalino at matalino na si Jack Ellen ay nahuhulaan na ang totoo. Kahit gaano siya katanga, ang kahanga-hanga at makapangyarihang G. Crawford ay walang iba kundi si Gerald. Nanginginig siya sa buong kaguluhan, at talagang nais niyang malaman ang katotohanan. Sinasabi ko sa iyo, wala akong alam tungkol kay G. Crawford. Ngunit kung tatanggi kang umalis, tatapakan ko talaga ang accelerator. Huwag mag-alinlangan sa horsepower ng aking sasakyan. Panipi, hindi ako aalis. Hindi ako aalis hanggat hindi mo aaminin ito. Panipi, man ito. Medyo nagalit si Gerald, at tinapakan talaga niya ang accelerator. Pasimpleng naapakan niya ito dahil takot siyang masaktan si Jack Ellen, kaya't dali-dali niyang tinapakan ang preno pagkatapos. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang puwersa ng pagkawalang kilos. At ang katunayan na ang kanyang gulong ay may ipit sa isang bato.
Lumipad si Jack Ellen mula sa sasakyan at diretsyo itong nahulog sa lupa. *man-it. Balak lang sana ni Gerald na takutin siya, ngunit hindi. Inaasahan, isang aksidente ang nangyari. Binuksan ni Gerald ang pinto ng kotse niya at sumugod kay Jack Ellen. Si Jack Ellen ay tumama sa likod ng kanyang ulo sa lupa at wala siyang malay sa oras na ito. 2 beses na tinapik ni Gerald ang mukha. Jack Ellen, huwag mo akong takutin. Ayos ka lang ba? Hindi ko talaga. Sinasadya na itapon ka ng ganyan. Panipi, hindi mapigilan ni Gerald na sisihin ang sarili. Ito ay dahil kahit na totoong kinamumuhian niya si Jack Ellen at pakiramdam ay naisample minsan sa malaking bibig, siguradong hindi siya malupit o walang puso na nais na saktan si Jack Ellen o maging sanhi ng pagkawala nito ng buhay. Kita ni Gerald ang masakit na ekspresyon ng mukha ni Jack Ellen sa oras na ito. Dali-dali niya itong dinala bago itapon sa kotse niya at tumungo kaagad sa ospital. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.